So ayan, good morning mga ka-PJ. Ngayong araw ay Sabado, April 5, 2025, no? At nandito tayo ngayon sa Alapan, Cavite, no? Nakapaghatid tayo dito galing Makati. Sana makakuha tayo pabalik nito. Ito, palabas pa lang ako ng subdivision. So habang nagro-rolling tayo palabas, kwentuhan muna tayo, no? Pag-usapan natin tong itong MC 2025-10, no? Na bagong inilabas ng LTFRB tungkol dito sa 20% discount ng mga PWD student at senior, no? Na nakasaad doon na ang TNBS at si operator ang sasagot para sa kanilang discount, no? 50-50 nga raw. Pero hindi rin ako masyadong kumbinsido dyan, no? Kasi kung ganon yung sistema, hindi malayong makakaiwas si operator. Sa dulo, si driver pa rin yung sasagot, di ba? Hindi pabor ito sa mga driver, eh. Mukha lang pabor. Masarap lang siya pakinggan na sagot ni TNBS at ni operator sa parte ng mga driver, di ba? Pero sa totoo lang, kung pag-isipan mong mabuti, malayo, eh. Kasi si Grab or si TNBS, yan, makakaasa ka na sila talaga sasagot. Pero itong mga operator, madaling makaiwas, eh. Di ba? Sigurado yan. Sasabihin lang ni operator, magtataas tayo ng boundary kasi ako na ang sasagot para sa discount na yan, di ba? Kung hindi, babawiin ko na lang yung sasakyan ko. O may magagawa ba si driver? Wala siya magagawa. Bakit? Hindi naman si empleyado, eh, ni operator, eh. Hindi katulad ng mga taxi na masasabi mong empleyado sila ng kumpanya. Pero itong mga to, wala to, parang lumalabas lang kasi to, nagre-rent lang ang driver ng sasakyan sa operator. Doon lang, parang lease lang, eh. Kaya anytime na gustong bawiin ni operator yung kanyang sasakyan na pinapaboundary niya sa mga driver, ay kaya niyang gawin. Kaya wala akong believe dyan, eh. Wala akong tiwala dyan sa inilabas na bagong batas na yan. Kaya hindi ko alam kung pinag-isipan nilang mabuti yan o pinag-aralan nila ng gusto yan. Kasi wala din, eh. Hindi naman pabor yan sa mga driver, eh. Parang pinapaganda lang yung batas, eh. Pag binasa mo, eh, wow, sagot na ni operator at ni TNBS. Maisip mo, galing nang gumawa ng batas na ito. May puso para sa mga mahihirap, sa mga hikaw sa buhay. Oo. Isipin nyo na lang, kung sino pa yung mga hikahaw sa buhay, sila pa yung magbibigay ng discount. Karamihan ito sa Grab, busy, may experience, di ba? Karamihan dyan may kaya sa buhay. Siyempre sila lang naman yung may kakayahan din na mag-Grab. Kasi katulad namin, yung mga sakto lang sa buhay, no? Nagtatricycle lang yan, jeepney, taxi. At sila din yung karamihan na mahiyain. Kapag sumakay sila ng taxi, base din sa experience ko nung nagtataxi pa ako, sila din yung karamihan na hindi na humihingi ng discount. Yan, nakita namin PWD pero hindi humihingi ng discount. Yung may mga nakakaangat sa buhay, sila yung makakuha ng discount dito sa Grab. Kasi dito matik pag may ID. Pag inano nila sa Grab yun, matik yun. Automatic na, eh, may discount, eh. Isipin mo, ikaw yung halos hirap na hirap sa buhay, ikaw pa magbibigay ng discount doon sa mga nakaangat-angat sa buhay. Hindi pa pwede i-subsidy ng gobyerno yan, yung mga discount na yan. O kunwari, si driver nakabagsakay siya ng 20 na pasahero, puro PWD, pwedeng i-reimburse doon sa gobyerno. Wala, di ba pwedeng punduhan ng gobyerno yun para patas naman, di ba? Kasi kawawa din naman yung mga katulad namin na sakto lang talaga makakabili ng bigas. Kaya maiwasan na
katulad ko, talagang aminado na walang wala talaga, di ba? Pero kung makita mo yung minsan yung pasahero mo sobrang yaman eh, nakatira sa Dasmariñas Village eh. Bibigyan mo ng discount, parang ano, di ba? Hindi patas. Sana yung ganyan, kung pinapasagot nila sa driver sana, alam nyo naman, pag driver, wala talaga, walang wala talaga yan. Kulang pa nga yung kinikita. Sana napakamahal ng gasolina. Sana may pundo sana ng gobyerno. Iba naman dyan, binubulsa lang yung pera ng bayan. Sana maawa din kayo doon sa mga mahihirap, katulad namin na driver lang. Dapat may dyan, may reimbursement sana. Yun talaga, malinaw na masabi natin na hindi siya yung sumasagot sa sa mga discount na yan. Tulad ng pinapalabas nyo ngayong batas na ang sasagot ay operator at ang TNBS. Wala yan, walang kwenta yan. Para sa akin, walang kwenta yan. Madali lang lusutan ng operator yan. Sigurado, pag pinilit yan ng driver na, boss, sabi ng LTFRB, kayo daw dapat ang sasagot sa mga discount na yan. Gagawin yan ng operator yan, itataas nyo yung boundary. Otherwise, babawiin yung sasakyan. Wala namang karapatan si driver na magdemanda, magkaso. Kasi hindi naman siya empleyado eh, di ba? Taxi noon, pwede ka magkaso sa operator kapag tinanggal ka nang walang dahilan, di ba? Kasi empleyado ka niya. Pero itong TNBS, yung mga nakikip-boundary, kawawa. Kasi hindi naman sila empleyado eh. At hindi rin kami empleyado ng TNBS, di ba? Wala, kawawa. Kawawa ang mga driver lang. Yan ang reality dyan. Okay? So yan na, update tayo guys. Ang oras natin ngayon ay alas 12:40 na. Grabe ang traffic dito sa EDSA sa may tapat ng Camp Aguinaldo. EDSA northbound to, grabe ang traffic. Maulan kasi ngayon Yan, so update tayo sa ating earnings. Ngayon ay naka 3,280 na tayo sa oras ng alas 12:41 na. Yan Okay? At ang grabe, puro malamala yan guys. Alam nyo ba sa oras na ito ay naka 23 na bookings na tayo ngayon Ano ba to? Palakihan ng earnings o paramihan ng rides? Paramihan natin ng rides to itong buwan na to. Tingnan nyo yung KGR ko. Tingnan nyo, ayun sa buwan ng April, ayan out of 450, 107 na tayo. Isipin yung 107, pang 5 araw pa lang bali ngayon kasi di ba? 5 pa lang ngayon, April 5 pa lang ngayon So ibig sabihin 5 araw pa lang nakabiyahe, 107 na kaagad. Di yata malaki ng earnings ngayong buwan na to Paramihan ng rides. Ay nako, magpapaalam nga pala ako ngayon guys. Ako ay maaga uwi ngayon, siguro mga alas 5, alas 4 dapat nasa bahay na ako. At ako ay magpapahinga na muna. Gusto ko makapagpahinga ng mahaba-haba para bukas mahaba rin ang oras ng biyahe ko. Hindi natin pwedeng dire-diretsuhin na puro babad sa biyahe. Kailangan makapagpahinga din tayo na maayos, mahaba. Hindi pa pwedeng buong isang linggo nasa kalilan tayo matutulog. Okay? So noon pa man ganun talaga ginagawa ko. Hindi ako na ini-straight na buong isang linggo ay nasa kali talaga natutulog. Umuwi talaga ako siguro mga 3 araw, 2 araw nasa kali ako, sabay uuwi para makapagpahinga ng mas mahaba. Okay? Para makabawi yung katawan. Kasi alam naman natin pag nasa kalye tayo, kahit sabihin mong nakatulog ka dyan ng 6 na oras, 7 oras, hindi talaga sapat yan. Kulang-kulang pa rin yan dahil nga siyempre iba pa rin ang tulog sa bahay, di ba? Kumbaga pag nagtatrabaho tayo, namamasukan tayo, parang nag-overtime lang tayo. Hindi pa pwede lagi ka lang nag-overtime, di ba? Okay?
Yan, dahil naka 3,280 na tayo. So pag naka 4,000 lang tayo, mga 4,500 uwi na tayo niyan. Okay, sapat na yun. Tapos bukas bakbak ulit. Kaya ngayon alas 12:44 na at tayo ay magtanghalian na muna dito sa Cubao. Pakanan na tayo dyan sa Pituason para makarating ako doon sa aking suki doon sa 20th Avenue. Okay? So tara, magtanghalian naman na tayo. Let's go! So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 4:59 no? At yung earnings natin ngayong araw ay 4,511 at naka 26 na booking no? At hindi na ako magpapaabot ng gabi dahil ako ay uuwi na no? At malapit na rin ako sa bahay dahil gusto ko muna magpahinga. Babalik ako mamayang madaling araw no? Para makabiyahe din ulit mamaya. Gusto ko lang muna magpahinga ngayon. So doon sa nagtatanong pala kung ilan na yung udo ng sasakyan natin ay 339,737. Yan na yung tinakbo. Laki na no? Sabihin mo 2019 pa lang to. Laki na ng tinakbo no? At yun na nga mga ka-BJ, ako hindi na magtatagal at bibilisan ko ng umuwi para makapagpahinga. At mamaya, babalik tayo mamayang madaling araw. Alright, so kapidyo nyo, temporary signing off. Adios. Ingat sa mga nagbibay ulit.